Pinalagay na namin yung mga bagong ilaw na nabili namin para sa bahay, ang kaso lang nagkaroon ng konting problema. Kaya nga umalis kami ulit para magawan ng paraan. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. For today's vlog, nagising nga ako sa ingay sa ilalim kasi nga meron na palang naglalagay ng ilaw. Ako na nga lang mag-isa yung nagligpit dito sa kwarto kasi si Mr. Castro tumutulong dun sa ilalim. Pagising ko talaga, hindi pwedeng hindi ako mag-vacuum sa kwarto. Tsaka hindi rin ako sanay na bumaba dito tapos hindi pa naliligpit yung pinaghigaan. Ewan ko, feeling ko kasi kapag iniwan ko ng ganun, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Kaya gusto ko talaga bago ako bumaba, nakapagligpit na muna ako. Pinauna na nga namin ipalagay itong ilaw sa kitchen tapos after nito yung ilaw sa hagdan naman. Yung mga nabili namin before na ilaw sa Shopee namin nabili yun. Actually, okay naman sila kaso lang parang after 1 to 2 years, napundi na. Sunod-sunod pa nga yung pagkapundi nila dahil siguro sabay-sabay din namin binili. Wala nga kaming alam ulamin ngayon kaya sabi namin tara punta tayo kay Jim Jam at doon na lang bumili ng ulam. Yun yung pinagbibilhan namin ng ulam dito sa Madapdap kapag wala kaming alam lutuin. Alam nyo to kasi before nung kakalipat lang namin sa bahay, laging lutong ulam kami. Sobrang sarap pa naman ng luto nila dito guys. Alam mo yun, parang galing talaga sa kapitbahay. Lalo na yung sisig nila dyan, naku the best, tapos sobrang crispy. Pag uwi nga namin, nagtimpla muna si Mr. Castro ng Miracle Barley Juice. Sobrang healthy ng drinks na to guys, lalo na sa mga taong mataas yung cholesterol. At kung high blood kayo, nakakatulong to para mapababa yung blood pressure levels nyo. Meron nga tong probiotics, bako pulmonary, vitamin C, at saka syempre yung barley grass. At alam ko, yung barley grass, pinapainom din to lalo na kapag may bukol-bukol ka sa katawan. Before nga, nirecommend nila sa akin na uminom ng barley grass bago ma-opera sa leeg. Ang kaso lang wala na, na-opera na. FDA approved to, kaya pwede sa buntis, lactating mom, at saka sa mga bata. Tara kain po tayo. Kung umabot ka dito sa vlog na to guys, anong ulam nyo nga pala ngayon? Ang hirap mag-isip ng ulam sa araw-araw, no? At oo nga pala guys, hindi nila nailagay ngayon yung mga pin light namin. Umuwi din agad yung naglalagay ng ilaw kasi nga nagkaroon ng problema. Yung mga nabili namin kasi na pin light, medyo maliit yung size nila. Hindi kasi kami nakapagdala ng sample ng mga old namin na nabili sa Shopee. Actually, pwede namang gawan ng paraan yung bubutasan ulit nila ng konti. Ang kaso lang naisip namin parang medyo hassle. Lalo na baka sobrang magkalat din dito sa bahay tapos 17 pieces pa naman to. Kaya naisip namin yung pinaka-wise na decision ipapalit na lang to dito sa may Wilcon. Buti nga meron naman silang 7 days replacement. At buti na lang meron kaming nahanap na same size ng mga nabili namin before. Nakabili nga din kami ng solar lights nang wala sa oras. At least diba hindi na kami magbubutas pa. Pagbalik namin sa bahay, dumating na ulit yung naglalagay tapos ini-start na niyang palitan yung mga pin light. Inulan niya yung mga kwarto and afternoon dito sa may sala namin at saka sa dining. Sobrang gusto ko kasi guys yung pin light lalo na kapag nakabukas siya kapag gabi. Alam mo yun, parang sobrang relaxing ng vibes ng bahay. Kaya ganyang pinapalit na namin sila. Nung hapon naman, sabay kaming nag-workout at nagpapawis ni Mr. Castro. Mag-iisang oras na nga akong nagte-treadmill dito, grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang laking tulong din ng treadmill kasi hindi na namin din kailangan lumabas. After workout, in-install naman niya yung nabili naming solar light sa Wilcon. Nagpahinga lang ako ng konti, naligo na din ako, tapos naghugas ng mga hugasin. Huwag kayo kasi enjoy na enjoy akong maghugas ngayon dito kasi ang lakas-lakas ng tubig. O diba, nakakapag-shot na ako ng video na paganyan kasi hindi na nakakahiya yung lumalabas dyan. Kinagabihan nga yung ulam namin, pork chop, tapos naghiwa kami ng pinya. Kinabukasan, maaga kaming nagising kasi nga eto nga pala yung araw ng botohan. Si Mr. Castro umalis na ng bahay kasi nga dito siya sa may Bundagol naka-register. Ako naman, kailangan kong umuwi sa San Fernando dahil nga doon ako nagboboto. Umuwi talaga ako kasi diba, sayang naman yung boto ko. Pero pag uwi namin sa San Fernando, hindi agad ako pumunta sa school kasi alam ko mahaba yung pila. Chinek ko lang yung precinct number ko, grabe, meron pa palang pa-picture ngayon. Munti ka na akong hindi nakita doon. Parang around 5 PM yata ako nagboto tapos after nun, binilhan kami ni mama ng buko juice. Nagpahinga lang kami ng konti dito bago kami umuwi sa bahay namin dito sa San Fernando. At pag uwi nga namin, ayan yung kapatid ko, pinipicturean niya yung kuko niya kasi mamaydi niya raw. Hindi naman kami matutulog dito sa San Nicolas, San Fernando dahil uuwi din kami sa bahay. Pero bago nga yun, dinaanan muna namin itong inaanak kong si Ian na napaka-cute. Before nga, gusto ko sana kapag nagkaanak kami, panganay ay lalaki pero ngayon gusto ko babae na. I-manifest na natin yan. Malay mo next year. Char. Ayun lang guys. Thank you for watching. See you on my next one. Bye! Mwah!